Isang hampas lupa. Yan ang huling salitang narinig ni Marga bago siya itinulak palabas ng mansyong dapat ay sa kanya. Habang nakaluhod sa basang semento, suot ang maruming basahan, nakita niya ang kanyang ama, si Don Alfred, na nakatingin sa kanya ng may pandidiri habang ang nakangising si Tita Beatrice ay nakayakap sa braso nito. Isang limos? Hindi, katarungan ang kailangan ko. Magsisimula ang aking pagbangon sa mismong gabing ito. Sino nga ba ang tunay na magnanakaw ng buhay? Huwag mong dungisan ang tarangkahan ko ng marumi mong mga kamay, hampas lupa. Guard, ilabas ang basurang yan. Ang matinis at mapangaping boses ni Tita Beatrice ay parang matalim na kumpit na humiwa sa gitna ng katahimikan ng gabing iyon. Hindi pa man nakakabawi ng hininga si Marga. Ang mga salitang iyon na ang sumalubong sa kanya sa harap ng naglalakihang bakal na pinto ng mansyon ng mga Guillermo. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, nakaluhod si Marga sa magaspang na semento. Ang kanyang manipis at kupas na sando ay basang-basa, dumidikit sa kanyang nanginginig na katawan. Ngunit sa kabila ng lamig na nanunuot sa kanyang mga buto, ang tanging inaalala niya ay ang lalaking nakasandal sa kanyang mga binti, si Don Alfred. Ang makapangyarihang negosyante na kanina lang ay natagpuan niyang nakasubsob sa madilim na eskinita na mamaluktot sa sakit dahil sa atake sa puso. Dinala niya ito rito. Binuhat niya ang bigat ng lalaki sa kanyang payat na balikat, tumakbo ng nakayapak sa matutulis na bato hanggang sa dumugo ang kanyang mga talampakan dahil ang tanging nasa isip niya ay ang iligtas ang buhay nito. Ang buhay ng lalaking matagal na niyang pinapangarap na tawaging ama. Ngunit ang pasasalamat na inaasahan niya ay napalitan ng pandidiri. Lumingon si Beatrice sa nanghihina. Hinang si Alfred na inaalalayan na ngayon ng mga gwardiya. Alfred, tignan mo ang batang ito. Sinubukan kanyang nakawan habang wala kang malay. Mabuti na lamang at nakarating ka rito sa harap ng bahay bago kanya tuluyang nakuhaan ng gamit. Modus operandi na nila ang magpanggap na tumutulong. Unti-unting iminulat ni Alfred ang kanyang mga mata. Ang paningin niya ay malabo, ngunit malinaw ang imahe ng batang babae sa kanyang harapan. Marumi, mabaho ang amoy ng kanal, at may hawak na lumang pitaka na nahulog mula sa kanyang bulsa kanina. Hindi niya alam na pinupulot lamang ito ni Marga para ibalik sa kanya. Magnanakaw. Ang paos at nanginginig na boses ni Alfred, tumingin siya kay Marga nang may halong puot at pandidiri. Ang mga matang iyon na inaasam ni Marga na magpakita ng pagkilala at pagmamahal ay tila mga yelong tumusok sa kanyang puso. Napalunok si Marga. Ramdam niya ang isang malaking bara sa kanyang lalamunan na tila gustong sumakal sa kanya. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, sinusubukang bumuo ng salitang papa. Ngunit walang boses na lumalabas. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay maingat na humahaplos sa noo ng lalaki upang pakalmahin ito, ay unti-unting nayuyom sa semento. Ang sakit sa kanyang mga talampakan ay wala sa kalingkingan ng hapdi na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Bumukas ang malaking gate at mabilis na ipinasok si Alfred. Bago tuluyang sumara ang pinto, lumapit si Beatrice kay Marga. Isang mapait at mapang-uyam na ngiti ang nakapinta sa mga labi ng babae. Kinuha ni Beatrice ang kanyang mamahaling silk na panyo. Dahan-dahang pinunasan ang dulo ng kanyang sapatos na bahagyang nadampyan ng maruming damit ni Marga. At pagkatapos ay itinapon ang panyong yon sa mukha ng dalaga. Ang basura ay para sa basurahan, Marga. Huwag mong isiping dahil magkamukha kayo ng namayapang asawa ni Alfred ay magagawa mo na kaming lokohin. Hinding-hindi ka magiging kabilang sa mundong ito. Kasabay ng malakas na tunog ng pagsasara ng bakal na pinto ay ang pagguho ng mundo ni Marga. Naiwan siyang mag-isa sa dilim, habang ang ulan ay patuloy na humahagupit sa kanyang sugatang katawan. Ang panyong itinapon ni Beatrice ay dahan-dahang inanod ng agos ng tubig sa kanal, kasama ng lahat ng pag-asa
na baon niya kanina nang lumapit siya sa mansyong yon. Nakatitig lamang si Marga sa saradong gate. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang muka ay humahalo sa kanyang mga luha. Bakit ang tadhana ay sadyang mapaglaro? Kung kailan nahanap na niya ang kaisa-isang taong magbibigay sana sa kanya ng pangalan, doon pa siya itinuring na pinakamababang uri ng nilalang. Sa gitna ng hagulhol ng langit, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na walang kasagutan sa gabing iyon. Hanggang kailan ko kailangang bayaran ang kasalanang hindi ko naman ginawa? At hanggang kailan magiging bingi ang mundo sa hiyaw ng isang pusong nawawala? Sa dulo ng kalsada, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Ang bintana nito ay bumaba ng bahagya at isang pares ng mga mata ang tahimik na nagmamasid sa batang babaeng nakalugmok sa gitna ng baha. Isang saksi sa unang gabi ng kanyang muling pagkamatay o marahil sa simula ng kanyang masakit na pagbangon. Ang gabi ay tila walang katapusan para kay Marga. Habang ang bawat patak ng ulan ay humahagupit sa kanyang balat, isang pares ng sapatos na gawa sa mamahaling balat ang huminto sa tapat ng kanyang paningin. Ang tubig sa paligid ay nagkaroon ng maliliit na alon sa bawat hakbang ng estranghero. Hindi ka dapat nandito. Maari kang mamatay sa lamig. Isang boses ang bumasag sa hagulhol ng langit. Ito ay malalim, kalmado, ngunit may bakas ng awtoridad na hindi nakakasakit. Inangat ni Marga ang kanyang mukha. Sa gitna ng malabong paningin dahil sa luha at ulan, nakikita niya ang isang lalaki. Hawak nito ang isang malaking itim na payong, sapat upang takpan silang dalawa mula sa bangis ng bagyo. Siya si Von, ang matapat na kanang kamay ni Don Alfred. Ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng pandidiri, kundi ng isang uri ng pag-uusisa na tila naghahanap ng katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan. Hindi nakasagot si Marga. Ang kanyang mga ngipin ay nagtatama sa tindi ng panginginig. Bago pa siya mawalan ng malay, naramdaman niya ang pagbalot ng isang mainit na Amerikana sa kanyang mga balikat. Binuhat siya ni Von, hindi bilang isang basurero, kundi bilang isang taong may halaga. Sa loob ng mansyon, sa ilalim ng nagniningning na mga chandelier, muling nagharap ang magkabilang mundo. Nakatayo si Beatrice sa tuktok ng hagdanan, suot ang kanyang sutlang pantulog, habang ang muka ay namumula sa galit nang makitang muling nakatapak si Marga sa loob ng kanyang kaharian. Anong ibig sabihin nito, Von? Bakit mo ipinasok ang magnanakaw na yan? Ang singhal ni Beatrice. Ang kanyang tinig ay tila latigo na gustong sumugat sa hangin. Madam, kung hahayaan nating mamatay ang batang ito sa tapat ng gate, bukas na bukas ay pagpipistahan ng media ang pangalan ng mga Guillermo. Mas mabuting manatili siya rito hanggang sa gumaling ang Don. Mas madali nating mababantayan ang bawat kilos niya kung nasa loob siya ng ating teritoryo. Kalmadong tugon ni Von. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Pinag-aralan ni Beatrice ang sitwasyon. Ang kanyang utak na puno ng tuso ay mabilis na gumana. Kung itatapon niya si Marga ngayon, baka bumalik ito at gumawa ng eksena sa oras na maayos na ang pakiramdam ni Alfred. Ngunit kung gagawin niyang alipin ang dalaga, masisiguro niyang kontrolado niya ang bawat hininga nito. Sige! Sa wakas ay sabi ni Beatrice nang may mapanganib na ngiti. Ngunit huwag mong asahan na itatrato siya rito bilang panauhin. Magsisimula siya bukas sa kusina. Pagbabayaran niya ang bawat sentimo ng gamot na gagamitin sa kanya. At Von, siguraduhin mong hindi siya makakalapit sa kwarto ni Alfred. Dinala si Marga sa isang maliit na silid sa likod ng kusina. Isang silid na mas masahol pa sa tinitirhan niya sa ilalim ng tulay. Walang bintana, tanging isang manipis na banig sa malamig na sahig. Doon nagsimula ang kalbaryo ni Marga. Sa pagputok ng araw, wala siyang narinig na magandang bati. Ang tanging sumalubong sa kanya ay ang tambak ng mga maruming kawa at ang matatalim na salita ng punong kusinera na sunod-sunuran kay Beatrice. Buong araw na nakalubog ang kanyang mga kamay sa tubig
na may matapang na sabon hanggang sa magbakbak ang kanyang balat. Wala siyang pagkakataon na makita ang kanyang ama dahil ang bawat pintong patungo sa itaas ay mahigpit na binabantayan. Gabi na nang matapos ang kanyang gawain. Nakaupo si Marga sa sahig ng kusina, yakap ang kanyang mga tuhod habang ang kanyang sikmura ay humihingi ng katarungan dahil sa gutom. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto. Si Von iyon. May dala siyang isang maliit na supot ng mainit na tinapay. Hindi siya nagsalita ng mahaba. Inilapag lamang niya ito sa tabi ni Marga. Kailangan mong kumain para magkaroon ng lakas. Hindi ka mananalo sa laban na ito kung mahina ang iyong katawan. Bulong ni Von. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa sugatang puso ni Marga. Kinuha ni Marga ang tinapay. Ang init nito sa kanyang palad ay tila nagbigay ng kaunting liwanag sa kanyang madilim na mundo. Bakit niyo ako tinutulungan? Akala ko ba naniniwala kayong magnanakaw ako? Mahinang tanong ng dalaga. Tumitig si Von sa malayo. Ang mga mata ay maaring mandaya, ngunit ang kilos ng isang tao sa gitna ng panganib ay hindi nagsisinungaling. Na kahit ako, kung paano mo inalagaan ang Don sa ulan, walang magnanakaw ang magsasakripisyo ng sariling kaligtasan para sa biktima niya. Bago pa makasagot si Marga, isang kaluskos mula sa itaas ang nagpatigil sa kanila. Umalis agad si Von upang hindi sila mapagkamalan. Naiwang mag-isa si Marga, ngunit sa pagkakataong ito, may baon siyang determinasyon. Kailangan niyang makita ang kanyang ama. Kailangan niyang malaman kung bakit siya kinalimutan. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng kusina, sinasamantala ang pagtulog ng mga guwardiya. Habang dumadaan siya sa gilid ng silid-aklatan, narinig niya ang isang pabulong na pag-uusap na nagpatigil sa kanyang mundo. Beatrice, kailangang masunog ang lihim na yon ngayong gabi. Kapag nabasa ni Alfred ang sulat ng asawa niya bago ito mamatay, malalaman niya ang totoo tungkol sa batang kinuha mo sa kanya 20 taon na ang nakalilipas. Hindi tayo pwedeng magkamali. Ang boses na yon, iyon ang boses ni Beatrice. Nanigas si Marga sa kinatatayuan. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Isang lihim, isang sulat, sa gitna ng kadiliman, napagtanto ni Marga na ang kanyang pagpunta sa mansyong ito ay hindi lamang isang aksidente. Ito ay isang pagtatagpo na nakatadhana upang buksan ang mga sugat na matagal ng pilit na ibinabaon sa limot. Ngunit bago pa siya makarinig ng higit pa, isang kamay ang biglang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Ang mga kamay na dapat ay humahawak ng mga dokumento ng isang imperyo ay balot ngayon ng malalalim na hiwa at sariwang dugo. Sa bawat kuskos ni Marga sa malamig na sahig ng malawak na dining hall, tila kasabay nitong nababakbak ang kanyang huling natitirang dignidad. Dagdagan mo ang bilis! Baka mapanis ang ganda ko sa kakahintay sa'yo. Ang boses ni Chloe ay parang matalas na kuko na kumakalmot sa pandinig ni Marga. Nakaupo ang dalaga sa engrandeng upuan, tila isang reyna na nanonood ng paghihirap ng kanyang alipin. Sinadyang bitawan ni Chloe ang isang mamahaling kristal na baso. Ang tunog ng pagkabasag nito ay hindi lamang nagmula sa material na bagay, kundi tila nanggaling din sa unti-unting pagdurog sa pag-asa ni Marga. Ang mga piraso ng bubog ay humalo sa sabon at tubig sa sahig. Ay! Nagmantsa ang juice sa tiles. Gamitin mo ang mga kamay mo, Marga. Ayokong gumamit ka ng basahan dahil baka mas lalong kumalat ang dumi mo rito. Utos ni Chloe nang may mapanguyam na tawa. Hindi kumibo si Marga. Pinigilan niya ang panginginig ng kanyang mga balikat. Dahan-dahan niyang inabot ang matatalim na piraso ng bubog gamit ang kanyang hubad na mga kamay. Naramdaman niya ang hapdi nang bumaon ang isang maliit na kristal sa kanyang palad, ngunit hindi siya dumaing. Ang bawat sugat sa kanyang balat ay itinuturing niyang paalala na kailangan niyang manatili sa bahay na ito para sa kanyang ama at para kay Nanay Susing na naghihintay sa kanya sa labas.
Nang matapos ang mahabang oras ng pagpapahirap, pinayagan din siyang bumalik sa kanyang madilim na silid. Sa gitna ng pagod at hapdi, kinuha ni Marga ang isang lumang cellphone, ang kaisa-isang bagay na nag-uugnay sa kanya sa mundong may pagmamahal. Dahan-dahan niyang dinial ang numero ni Nanay Susing. Nang marinig niya ang paos na boses ng matanda, tila panandali ang nawala ang lahat ng sakit. Marga, anak, kumusta ka na riyan? Nakakakain ka ba ng maayos? Ang nag-aalalang tanong ni Nanay Susing. Napangiti si Marga sa gitna ng dilim, kahit na ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang pisngi. Opo, Nanay. Busog na busog po ako rito. Ang dami pong masasarap na pagkain. Huwag po kayong mag-alala. Malapit na akong makauwi at bibilhan ko kayo ng maraming gamot. Upang pakalmahin ang matanda, sinimulan ni Marga ang pag-awit ng isang lumang hele. Ang awit na itinuro sa kanya ni Nanay Susing nung bata pa siya sa ilalim ng tulay. Ang kanyang boses ay malambot, puno ng pangungulila at pagmamahal, nagbibigay ng init sa malamig na pader ng kanyang silid. Sa kabilang bahagi ng mansyon, hindi makatulog si Don Alfred. Ang kanyang katawan ay ligtas na sa panganib. Ngunit ang kanyang isipan ay tila binabagabag ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Nagpasya siyang lumabas ng kanyang kwarto upang kumuha ng tubig. Habang naglalakad sa pasilyo, narinig niya ang isang mahinang himig na nagmumula sa bandang ibaba. Tumigil ang mundo ni Alfred, ang awit na iyon. Iyon ang paboritong hele ng kanyang pumanaw na asawa noong ipinagbubuntis pa lamang nito ang kanilang anak. Ang himig ay sadyang pamilyar, tila isang nakalimutang alaala na biglang nagising sa loob ng kanyang puso. Sinundan ni Alfred ang boses hanggang sa makarating siya malapit sa kusina. Sa pamamagitan ng maliit na siwang ng pinto, nakita niya ang silweta ng isang batang babae na nakaupo sa sahig, yakap ang sarili habang humihuni. Nakita niya ang mga kamay nito na balot ng maruming gasa. May mga bahid pa ng tuyong dugo. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Alfred sa kanyang dibdib. Bakit ang batang itinuturing na magnanakaw ay may boses na tila isang anghel na nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakaraan? Bakit tila ang bawat nota ng awit nito ay sumasamo sa kanyang puso? Mabilis na bumalik si Alfred sa kanyang kwarto nang marinig niyang papalapit ang mga yabag ng gwardiya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nararamdaman. Ang pagdududa na itinanim ni Beatrice sa kanyang isipan ay tila unti-unting nayayanig ng isang simpleng awitin. Kinabukasan, habang abala si Marga sa paglilinis ng mga bintana, muling lumabas si Alfred mula sa kanyang silid. Sa pagkakataong ito, hindi galit o pandidiri ang nasa kanyang mga mata, kundi isang malalim na kalituhan. Nakita ni Beatrice ang pagbabago sa disposisyon ng kanyang asawa, kaya agad siyang gumawa ng paraan. Alfred, kailangang ilipat ang batang yan sa kabilang pakpak ng mansyon. Masyado siyang malapit sa atin. Baka kung ano pa ang manakaw niya. Ngunit bago pa makasagot si Beatrice, tumingin si Alfred kay Marga na kasalukuyang nakayuko sa kanyang harapan. Ikaw, ang tawag ni Alfred. Ang kanyang boses ay hindi na kasing bangis ng noong unang gabi. Dalhin mo ang aking mga gamot sa aking silid ngayong 7:00 ng gabi. May mga gusto akong itanong sa'yo. Napaangat ng tingin si Marga. Nakita niya ang tila paglamlam ng puot sa mga mata ng kanyang ama. Ngunit sa likod ni Alfred, nakita rin niya ang nanlilisik na mga mata ni Beatrice na tila nagsasabing magiging impyerno ang buhay niya kapag sinunod niya ang utos na ito. Nanigas si Marga sa kanyang kinatatayuan. Ang pagkakataong makausap ang kanyang ama nang silang dalawa lamang ay narito na. Ngunit ito rin ang pintong maaaring maghatid sa kanya sa mas matinding kapahamakan sa kamay ni Beatrice. Oo po, Don Alfred, ang tanging naisagot ni Marga. Nang makaalis ang matanda, lumapit si Beatrice kay Marga at mabilis na hinablot ang buhok ng dalaga. Inilapit ang kanyang mukha sa tainga nito nang may kasamang banta na parang kamatayan. Isang maling salita, Marga, at sisiguraduhin kong hindi mo na kailanman maririnig
ang boses ng bulag mong nanay. Ang bawat hakbang ni Marga patungo sa silid ni Don Alfred ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay bitbit niya ang isang tray na may baso ng tubig at ang mga gamot ng matanda. Ngunit mas mabigat pa sa tray na iyon ang banta ni Beatrice na tila isang madilim na anino na nakabuntot sa bawat hininga niya. Nang marating niya ang tapat ng malaking pintong gawa sa mahogany, huminto muna siya upang ayusin ang kanyang sarili. Sinubukan niyang itago ang mga sugat sa kanyang kamay sa ilalim ng puting bimpo, ngunit ang hapdi ay patuloy na nagpapaalala sa kanya ng kalupitan ni Chloe. "Pasok!" Ang mahinang tinig ni Alfred mula sa loob. Dahan-dahang pumasok si Marga. Ang silid ay amoy mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng medisina. Nakaupo si Alfred sa isang malaking silya malapit sa bintana, nakatingin sa labas kung saan ang mga ilaw ng syudad ay tila mga bituin na bumagsak sa lupa. "Iito na po ang inyong gamot, Don Alfred," mahinang wika ni Marga habang inilalapag ang tray sa gilid ng mesa. Hindi agad lumingon ang matanda. Nanatili ang kanyang paningin sa malayo. "Ang awit na narinig ko kagabi, sino ang nagturo sa iyo niyon?" Napalunok si Marga. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. "Ang nanay ko po, si Nanay Susing. Palagi niya po yung kinakanta sa akin noong bata pa ako sa tuwing hindi ako makatulog dahil sa ingay ng mga sasakyan sa ilalim ng tulay." Sa pagkakataong ito, lumingon si Alfred. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at isang uri ng pangungulila na matagal na niyang itinatago. "Sa ilalim ng tulay? Doon ka ba talaga lumaki?" Tumango si Marga. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakayuko. "Opo, wala po akong ibang maalala, kundi ang hirap ng buhay sa kalsada. Pero kahit po kami mahirap, itinuro sa akin ni Nanay na ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng malinis na puso." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alfred. Akma niyang kukunin ang baso ng tubig nang mapansin niya ang mga daliri ni Marga. Ang mga puting bimpo ay unti-unting namumula dahil sa dugong tumatagos mula sa mga hiwa ng bubog. "Bakit ganyan ang mga kamay mo?" Ang tanong ni Alfred na may bahid ng gulat. Bigla niyang hinawakan ang braso ni Marga upang tignan ang mga sugat nito. "Wala po ito, Don Alfred. Nadulas lang po ako habang naglilinis." Pagsisinungaling ni Marga, kasabay ng mabilis na pagbawi ng kanyang kamay. Hindi niya pwedeng isumbong si Chloe dahil alam niyang ang kaligtasan ni Nanay Susing ang nakataya. Ngunit bago pa makapagsalita muli si Alfred, bumukas ng marahas ang pinto. Pumasok si Beatrice na may dalang tasa ng tsaa, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. "Alfred, bakit mo hinahayaang hawakan ka ng batang iyan? Baka may kung anong sakit o mikrobyo ang makuha mo sa kanya." Mabilis na lumapit si Beatrice at pilit na iwinaksi ang kamay ni Marga palayo sa asawa. "Marga, lumabas ka na. Hindi ba't sinabi ko sa iyong huwag kang magtatagal dito?" "Sandali lang, Beatrice," pagpigil ni Alfred. Nasugatan ng bata. Bakit tila napakaraming bubog sa kanyang mga kamay? Tumingin si Beatrice kay Marga nang may matatalim na mata na tila gustong pumatay. "Ah, iyan ba? Napakagaslaw kasi ng batang iyan sa kusina." Nakabasag siya ng mamahaling baso at sa halip na gumamit ng walis, pinulot niya ito gamit ang kanyang mga kamay para lang makakuha ng simpatiya mo. Napakatuso, hindi ba? Ang bawat salita ni Beatrice ay tila lason na unti-unting pumapatay sa kredibilidad ni Marga. Napayo ko na lamang ang dalaga, hindi makakibos sa harap ng galing ni Beatrice sa pagbaluktot ng katotohanan. "Sige na, lumabas ka na," sabi ni Alfred. Ang tono ng kanyang boses ay muling naging malamig at puno ng kalituhan. Ang kislap ng awa na nakita ni Marga kanina ay tila naglaho na parang bula. Nang makalabas si Marga, hindi siya dumuiretso sa kanyang silid. Tumakbo siya patungo sa likod ng mansyon sa madilim na bahagi ng hardin
kung saan walang makakakita sa kanyang pag-iyak. Doon, sa ilalim ng isang lumang puno, inilabas niya ang lahat ng sakit. Ngunit hindi niya alam na may nakamasid sa kanya mula sa dilim. Isang pares ng mga mata na kanina pa nakasubaybay sa bawat kilos niya. Hanggang kailan mo balak maging martir, Margaret? Ang boses na yon ay nagmula kay Von. Nakatayo siya sa gilid ng isang poste, ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang pantalon. Hindi ako pwedeng lumaban, Von. Alam mo kung anong pwedeng gawin ni Tita Beatrice, hikbi ni Marga. Lumapit si Von at iniabot sa kanya ang isang maliit na lalagyan ng ointment at malinis na gasa. Ang pagtitiis ay may hangganan, at kung hindi ka gagawa ng paraan, baka bukas ay hindi na lang sugat sa kamay ang makuha mo. Tumingin si Marga kay Von. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Anong ibig mong sabihin? May nahanap akong impormasyon, bulong ni Von, habang sinisiguro na walang ibang nakakarinig. Ang liham na binabanggit ni Beatrice, nahanap ko kung saan niya ito itinago. Pero kailangan nating mag-ingat dahil handa siyang pumatay para lang manatiling lihim ang katotohanan. Bago pa makasagot si Marga, narinig nila ang isang malakas na kalabog mula sa loob ng mansyon, kasunod ang isang matinis na tili ni Beatrice. "Alfred! Alfred! Gumising ka!" Nagkatinginan si Von at Marga. Mabilis silang tumakbo pabalik sa loob. Pagdating nila sa silid ni Alfred, nakita nilang nakahandusay ang matanda sa sahig, habang si Beatrice ay hawak ang isang baso ng tubig. Ang basong ibinigay ni Marga kanina. Nilason niya si Alfred. Ang batang ito. Nilason niya ang asawa ko. Sigaw ni Beatrice habang itinuturo ang nanlilisik na daliri kay Marga. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Marga ang isang kakaibang nangiti sa sulok ng labi ni Beatrice bago ito muling nagpanggap na umiyak. Ang tray na dala ni Marga kanina ay nasa sahig at ang mga gamot ay nagkalat. Hinablot ni Beatrice ang isang kristal na florera sa gilid ng mesa at buong lakas itong itinaas. Tila handang iumpog sa ulo ni Marga na kasalukuyang nakatulala sa nangihinang ama. "Ipakulong ang mamamatay taong ito. Huwag ninyo siyang hahayaang makatakas." Ang boses ni Beatrice ay tila isang matalim na palaso na bumaon sa pandinig ng lahat ng naroroon, habang ang mga gwardya ay mabilis na pumasok sa silid upang dakpin si Marga. Ang dalaga ay nananatiling nakatulala sa malamig na katawan ni Don Alfred. Ang tray na dala niya kanina ay nakataob na sa sahig at ang tubig na inilaan niya para sa gamot ng ama ay dahan-dahang kumakalat, humahalo sa mga tableta na ngayon ay tila mga butil ng kamatayan. Hindi makagalaw si Marga. Ramdam niya ang mahigpit na pagkakahawak ng mga gwardya sa kanyang mga braso. Pilit siyang hinihila palayo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa mukha ni Alfred na ngayon ay tila abo ang kulay. Hindi ko po siya nilason. Ang gamot lang na binigay ninyo ang dinala ko." Ang pabulong na dalangin ni Marga, ngunit ang kanyang boses ay lunod na lunod sa histerya ni Beatrice. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Marga mula sa nanginginig na kamay ni Beatrice. "Sinungaling! Nakita ko kung paano mo tinititigan ang aking asawa nang may puot. Ninakawan mo na siya ng pera. At ngayon, ay pati buhay niya ay gusto mong kunin." Dinala si Marga sa isang madilim at masikip na silid sa dulo ng mansyon, isang bodega na puno ng mga lumang kagamitan at alikabok. Doon siya ibinalibag ng mga gwardya bago nila nilock ang pinto mula sa labas. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang tunog ng sarili niyang hikbi at ang malakas na pintig ng kanyang puso ang naririnig niya. Ang bawat sulok ng silid ay tila umaalipusta sa kanya. Ngunit sa ilalim ng isang lumang kabinet, napansin ni Marga ang isang bagay na kumikinang ng bahagya dahil sa sinag ng buwan na tumatagos sa maliit na siwang ng bintana. Dahan-dahan siyang gumapang patungo rito. Ito ay mga piraso ng papel, mga punit-punit na bahagi ng isang liham na tila sinubukang sunugin
ngunit hindi tuluyang naubos ng apoy. Ang mga gilid nito ay itim na, ngunit ang ilang salita ay nananatiling nababasa. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, pinagdugtong-dugtong ni Marga ang mga piraso. Ang bata, sa palengke ng merkado, huwag mong hahayaang mahanap ni Alfred ang katotohanan tungkol sa tunay na anak. Ang mga salitang yon ay tila isang kidlat na tumama sa isipan ni Marga. Palengke ng merkado, doon siya natagpuan ni Nanay Susing 20 taon na ang nakalilipas. At ang tunay na anak? Ang liham na ito ay hindi para kay Chloe. Ito ay tungkol sa kanya. Habang binabasa ang bawat titik, naramdaman ni Marga ang isang matinding panginginig. Ang lahat ng paghihirap niya, ang pagkawalay niya sa kanyang tunay na pamilya, at ang pagtrato sa kanya bilang basura ay hindi pala aksidente. Ito ay isang planadong krimen na pinamumunuan ni Beatrice. Maya-maya pa, narinig niya ang mahinang pag-ikot ng susi sa pinto. Inasahan niyang si Beatrice ang papasok upang tuluyan siyang saktan, ngunit si Von ang bumungad sa kanya. Ang mukha nito ay bakas, ang pag-aalala at pagod. Von, mahinang tawag ni Marga habang mabilis na itinago ang mga piraso ng papel sa kanyang bulsa. Wala rito si Beatrice, sinamahan niya ang Don sa ospital. Kailangan nating magmadali, Marga. Nakita ko ang footage ng CCTV bago ito pinatay ni Beatrice. Alam kong wala kang kasalanan. Ang gamot na iniinom ni Don Alfred ay pinalitan ng iba bago mo pa ito mahawakan. Bulong ni Von habang tinutulungan si Marga na makatayo. Bakit mo ako tinutulungan? Pwede kang mawalan ng trabaho? O baka mas malala pa ang mangyari sa'yo? Tanong ni Marga. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka sa kabila ng takot. Tumitig si Von ng diretso sa mga mata ni Marga. Ang kanyang paningin ay tila naglalakbay sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ng dalaga. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, kinuha niya ang isang lumang litrato mula sa kanyang wallet. Isang litrato ng namayapang asawa ni Don Alfred noong kabataan nito. Inilapit niya ang litrato sa mukha ni Marga. Ang pagkakahawig ay hindi maikakaila. Ang parehong hugis ng mga mata, ang kurba ng mga labi at ang marangal na tindig sa kabila ng pagiging mahirap mula noong unang gabi. Na nakita kita sa ulan, may kung anong nagsasabi sa akin na hindi ka lang basta isang estranghero. Ang bawat kilos mo, ang boses mo kapag kumakanta ka. Lahat iyon ay sumisigaw ng isang katotohanang pilit na ibinabaon ng mga Guillermo. Ang seryosong pahayag ni Von. Humakbang palapit si Von. Ang distansya sa pagitan nila ay naglaho. Ang init ng kanyang hininga ay naramdaman ni Marga sa kanyang noo. Sa gitna ng madilim na bodega, tila tumigil ang pag-inog ng mundo. Marga, sabihin mo sa akin ang totoo. Huwag kang matakot dahil ako ang magiging kalasag mo laban sa kanila. Ang pabulong na pangako ni Von. Inihawak niya ang kanyang mga kamay sa balikat ni Marga, pilit na kumukuha ng lakas mula sa dalaga. Ikaw ba? Ikaw ba ang nawawalang anak ni Don Alfred? Ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Ang katahimikan ay naging mabigat. Tila isang pasanin na hindi kayang buhatin ng isang tao lamang. Sa labas, ang tunog ng kulog ay muling narinig. Tanda na ang bagyo sa labas ay hindi pa natatapos. Ngunit ang bagyong paparating sa loob ng mansyon ay mas nakamamatay. Napatitig si Marga kay Von. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang mga piraso ng liham sa kanyang bulsa ay tila nagbabaga. Naghihintay na ilabas ang apoy na susunog sa lahat ng kasinungalingan ni Beatrice. Dahan-dahang inilabas ni Marga ang mga punit na piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng katotohanang hawak niya. Iniabot niya ito kay Von sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan na tumatagos sa bodega. Merkado? Ang palengke kung saan ako natagpuan ni Nanay Susing. Paos na sabi ni Marga. Hindi ko maipaliwanag, Von,
Pero bawat letrang nababasa ko rito, parang may kirot na dumadampi sa puso ko. Kung ito ang dahilan kung bakit gusto akong ipawala ni Tita Beatrice, ibig bang sabihin, totoo ang hinala mo? Binasa ni Von ang mga salita ng may matinding konsentrasyon. Ang kanyang panga ay nagtagis at ang kanyang mga mata ay nag-alab sa galit para sa dalagang nasa harap niya. Hinawakan niya ang mga kamay ni Marga. Pinipigilan ang panginginig nito. Huwag kang matakot, Marga. Simula sa gabing ito, hindi ka na mag-iisa sa laban na ito. Bulong ni Von. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kapa na bumalot kay Marga. Nagbibigay ng proteksyong hindi niya naramdaman kailanman. Dahil sa impluwensya ni Von, hindi muna ipinakulong si Marga. Pinanatili siya sa mansyon bilang suspect na nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ni Von habang nagpapagaling si Don Alfred sa ospital. Ngunit sa likod ng mga saradong pinto, isang lihim na pagbabago ang nagaganap. Gabi-gabi, sa ilalim ng pagtulog ng buong mansyon, tinutulungan ni Von si Marga na maghanda. Alam ni Von na hindi sapat ang katotohanan. Kailangan ni Marga ng sandata, ang talino at ang boses ng isang tunay na Guillermo. Isang gabi, sa loob ng madilim at maalikabok na silid-aklatan ng mansyon, magkatabing nakaupo ang dalawa. Tanging ang liwanag ng isang maliit na lampara ang nagbibigay ng buhay sa paligid. Tinuturuan ni Von si Marga kung paano magbasa ng mga dokumento ng kumpanya at kung paano magsalita ng may paninindigan. Focus, Marga. Huwag mong tignan ang mga numero bilang kaaway. Tignan mo sila bilang mga piraso ng puzzle na kailangan mong mabuo. Malambing ngunit seryosong sabi ni Von. Nakalapit ang mukha ni Von kay Marga habang itinuturo ang mga linya sa papel. Naamoy ni Marga ang bango ng mint at bagong labang damit mula sa lalaki. Napansin ni Von na bahagyang napatitig si Marga sa kanya, kaya dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng napakatahimik na gabi. Tanging ang tunog ng lumang orasan sa dingding ang maririnig. Tila binibilang ang bawat tibok ng kanilang mga puso. May dumi ka sa pisngi, mahinang bulong ni Von. Ang kanyang boses ay tila isang haplos na nagpataas ng balahibo ni Marga. Dahan-dahang kinuha ni Von ang kanyang malinis na panyo. Isang panyong may burdang letrang V at amoy mint. Maingat niyang pinunasan ang mantsa ng tinta sa malambot na pisngi ni Marga. Ang bawat galaw ni Von ay punong-puno ng pag-iingat. Tila ba ayaw niyang mabasag ang isang napakahalagang kristal. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa balat ni Marga. Nag-iiwan ng init na tila dumadaloy hanggang sa kaibuturan ng puso ng dalaga. Napahawak si Marga sa mesa. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Sa sandaling iyon, nawala ang pait ng kanyang kahapon at ang takot para sa bukas. Ang tanging nararamdaman niya ay ang kaligtasan sa piling ng lalaking ito. Salamat, Von. Sa lahat. Mahinang wika ni Marga. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng lampara. Gagawin ko ang lahat para maibalik sa iyo ang buhay na ninakaw nila. Seryosong pangako ni Von. Ang kanyang kamay ay hinanatili sa pisngi ni Marga ng ilang sandali, bago dahan-dahang bumaba upang hawakan ang kamay ng dalaga sa ibabaw ng mesa. Ang kanilang mga daliri ay naglapat, isang tahimik na sumpaan ng katapatan at umuusbong na pag-ibig sa gitna ng digmaan. Ngunit ang matamis na sandaling iyon ay biglang naputol nang marinig nila ang tunog ng matatalim na hakbang ng takong sa labas ng pinto. Magnanakaw na. Malandi pa. Ang pinto ay marahas na bumukas at doon ay nakatayo si Chloe. Ang kanyang mukha ay balot ng puot at pandidiri habang nakatingin sa kanilang magkahawak na kamay. May hawak siyang cellphone at tila ba kanina pa niya kinukunan ng litrato ang dalawa sa dilim. So ito pala ang pinagkakaabalahan ninyo habang naghihingalo si Papa sa ospital? Ang makipaglandian sa isang basurera sa loob ng library? Ang matinis na sigaw ni Chloe. Mabilis na tumayo si Marga. Ngunit hindi siya yumuko. Nanatili siyang nakatindig. Bit-bit ang bagong tatag na natutunan niya kay Von.
Wala kaming ginagawang masama, Chloe. Nag-aaral lang ako. Isang mapanguyam na tawa ang pinakawalan ni Chloe. Nag-aaral? O nagpapaplano kung paano tuluyang uubusin ang yaman namin? Wait until mommy hears about this. At ikaw, Von, akala ko ba loyal ka kay Papa? Iyon pala ay traidor ka rin. Mabilis na lumapit si Chloe kay Marga at itinaas ang kanyang kamay upang sampalin ang dalaga. Ngunit bago pa dumapo ang palad nito, isang kamay ang mabilis na humarang sa ere. Ang mga mata ni Von ay tila naging madilim na ulap bago ang bagyo. Huwag mong susubukang saktan siya muli, Chloe. Dahil sa oras na malaman ng buong mundo ang katotohanan, baka ikaw na ang kailangang lumuhod sa harap niya. Nanlaki ang mga mata ni Chloe sa gulat at takot sa tono ni Von. Ngunit ang takot na yon ay mabilis na napalitan ng isang mapanganib na kislap. Katotohanan? Oh, I will show you the truth. Mabilis na tumakbo si Chloe palabas ng library habang sumisigaw. Tinatawag ang lahat ng gwardiya at si Beatrice na kapakararating lang mula sa ospital. Naiwang nanginginig si Marga. Alam niyang ang gabing ito ay maaaring maging huling gabi niya sa loob ng mansyon o ang gabi na tuluyan siyang ililibing ng mga kasinungalingan ni Beatrice. Hindi lahat ng engrandeng handaan ay para sa pagsasaya. Ang iba ay disenyo lamang para unti-unting patayin ang isang kaluluwa. Ang mga salitang ito ang tanging umiikot sa isipan ni Marga habang pinagmamasdan niya ang sarili sa maliit at basag na salamin sa loob ng bodega. Pinilit siya ni Beatrice na isuot ang isang lumang uniforme ng katulong na sadyang napakaliit at may mga tagpipa sa balikat. Sa gabing ito, ang mansyon ng mga Guillermo ay puno ng nagniningning na mga ilaw at ang hangin ay amoy mamahaling alak at mga bulaklak. Ito ang selebrasyon para sa pagbabalik ni Don Alfred mula sa ospital, isang pagtitipon ng mga pinakamayayaman at makapangyarihang tao sa bansa. Ngunit para kay Marga, ito ang kanyang entablado ng kahihiyan. Huwag kang tutungang riyan. Dalhin mo na ang mga tray ng champagne sa labas at siguraduhin mong hindi ka didikit sa mga panauhin. Ayokong kumalat ang amoy kalye mo sa mga bisita ko. Ang mariing utos ni Beatrice habang dinadaanan si Marga. Ang babae ay mukhang isang reyna sa kanyang pulang gown, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kasing lamig ng yelo. Paglabas ni Marga sa hardin, ang nakatutulig na ingay ng tawanan at tunog ng mga kubyertos ay tila mga hiyaw na nanunukso sa kanya. Nakita niya si Don Alfred na nakaupo sa isang silyang degulong. Mukhang malakas na ngunit ang mga mata ay tila malayo pa rin ang tinitignan. Sa tabi nito ay si Chloe na kumikinang sa kanyang gintong damit. Tila ipinagmamalaki sa lahat na siya ang tanging tagapagmana ng korona. Everyone, may I have your attention? Ang boses ni Beatrice ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Tumigil ang musika at ang lahat ay lumingon sa kanya. Sa gabing ito, nais ko ring ipakilala sa inyo ang bunga ng aming kawanggawa. Ang batang ito, itinuro ni Beatrice si Marga na nooy may hawak na tray, ay natagpuan naming namamalimos sa kalsada. Sa kabila ng kanyang nakaraan, tinanggap namin siya rito upang ipakita na ang pamilyang Guillermo ay may malambot na puso para sa mga nangangailangan. Ang mga panauhin ay nagbulungan. May mga tumingin kay Marga ng may awa, ngunit mas marami ang tumingin ng may pandidiri. Pakiramdam ni Marga ay hubad siya sa gitna ng maraming tao. Ang bawat titig ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang katauhan. Marga dear, bakit hindi mo ipakita ang pasasalamat mo? Ang nakangising hamon ni Chloe. Oops! Sadyang itinatama ni Chloe ang kanyang siko sa tray na hawak ni Marga. Naging dahilan upang bumagsak ang mga baso ng mamahaling alak. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay tila hudyat ng kanyang tuluyang pagbagsak. Ang mapulang alak ay tumalsik sa damit ni Chloe at sa puting sapatos nito. My shoes! Look at what you did, you clumsy brat! Ang matinis na tili ni Chloe na umagaw sa atensyon ng lahat. Mommy, look!
Sinadya niya ito dahil naiinggit siya sa akin. Mabilis na lumapit si Beatrice at dinuro si Marga. Wala ka na talagang pinagkatandaan. Lumuhod ka. Linisin mo ang sapatos ng anak ko ngayon din. Nanigas si Marga. Ang kanyang dignidad ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Tumingin siya kay Von na nakatayo sa di kalayuan. Nakita niya ang pait at galit sa mga mata ng lalaki. Ngunit alam niyang hindi ito pwedeng kumilos ng basta-basta dahil mabibuko ang kanilang plano. Dahan-dahang lumuhod si Marga sa damuhan sa harap ng lahat ng mga mapanghusgang mata. Gamit ang kanyang sariling uniforme, sinimulan niyang punasan ang sapatos ni Chloe. Ang bawat kuskos ay may kasamang luhang pilit niyang pinipigilan. Iyan ang lugar mo, Marga. Sa ilalim ng mga paa namin. Bulong ni Chloe na siya lang ang nakakarinig. Habang nakayuko, hindi napansin ni Marga na ang suot niyang lumang kwintas, ang kaisa-isang alaala ng kanyang tunay na ina, ay sumabit sa gilid ng mesa. Sa kanyang pagtayo ng marahas, dahil sa tulak ni Chloe, narinig ang isang mahinang tunog ng pagkapatid. Ang kwintas ay nalaglag at ang maliit na locket nito ay bumukas. Tumalsik sa paanan ni Don Alfred. Tumigil ang mundo ni Marga. Ang bawat tunog sa paligid ay tila naglaho. Nakita niyang dahan-dahang yumuko si Alfred upang pulutin ang locket. Sa loob niyon ay ang larawan ng isang babaeng kamukhang-kamukha ni Marga, ang asawa ni Alfred na matagal na niyang pinangungulilaan. Nanlaki ang mga mata ni Alfred. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang tinititigan ang larawan sa loob ng locket. Lumingon siya kay Marga, pagkatapos ay sa locket, at muli sa dalagang nakaluhod pa rin sa putikan. Saan? Saan mo nakuha ito? Ang paos at nanginginig na tanong ni Alfred. Ang katahimikan sa paligid ay naging nakakabingi. Nakita ni Marga ang biglang pamumutla ni Beatrice. Ang takot sa mukha ng babae ay hindi na maikakaila sa gitna ng nagniningning na pista. Ang katotohanan ay tila isang kidlat na handang tumama at sumunog sa lahat ng mga kasinungalingang itinayo ng mga Guillermo. Saan mo nakuha ang larawang ito? Bakit? Bakit nasa iyo ang mukha ng aking asawa? Ang tinig ni Don Alfred ay tila isang hungkag na tunog na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ang kanyang mga daliri, na dati ay matatag, sa paghawak ng mga dokumento ng negosyo, ay nanginginig ngayon habang hawak ang maliit na locket. Ang gintong metal nito ay kumikislap sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier, tila nanunukso sa bawat mata ng mga panauhing nakamasid. Hindi makasagot si Marga. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbok ng isang malaking bato. Ang tanging nagawa niya ay ang tumitig ng diretso sa mga mata ng kanyang ama. Ang mga matang puno ng pagkauhaw sa katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya. Ngunit bago pa makabigkas ng isa pang salita ang dalaga, mabilis na sumingit si Beatrice. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay maputla, ay biglang nagkaroon ng kulay ng puot. Mabilis niyang hinablot ang locket mula sa kamay ni Alfred. Alfred, huwag kang magpapadala sa drama ng batang ito. Hindi mo ba nakikita? Napakatuso niya. Ang pasigaw na wika ni Beatrice, sapat na lakas upang marinig ng lahat. Ninakaw niya ito mula sa imbakan sa itaas. Nakita ko siyang umaali-ali sa lumang kwarto ng asawa mo nung isang linggo. Sinadya niyang isuot iyan sa gabing ito para lang guluhin ang isip mo at makuha ang awa mo. Lumingon si Beatrice kay Marga. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na tila gustong sumunog. Napakagaling mong ahas ka. Hindi sapat na pinatira ka namin dito. Kailangan mo pang pasukin ang mga pribadong alaala ng pamilyang ito? Magnanakaw. Hindi ko po yan ninakaw. Mahinang pagtatanggol ni Marga. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng kahihiyan. Iyan lang ang tanging alaala ko mula noong bata pa ako. Ibinigay iyan sa akin ni Nanay Susing bago ako. Susing? Sino si Susing? Isang pulubi na katulad mo? Ang pang-uuyam ni Chloe habang tumatawa ng malakas.
Baka naman sa basurahan din nakuha ng nanay-nanayan mo ang kwintas na yan at pinalitan lang ang larawan sa loob. Ang mga panauhin ay nagsimulang mag-usap-usap. Ang bulong-bulungan ay tila mga bubuyog na lumiligid sa paligid ni Marga. Ang lahat ng mata ay puno ng pagdududa at paghatol. Tumingin si Alfred kay Marga, pagkatapos ay kay Beatrice. Ang kalituhan sa kanyang isipan ay tila isang makapal na hamog. Gusto niyang maniwala sa kanyang nakita. Ngunit ang mga salita ni Beatrice ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang tiwala. Ang kanyang pangangatawan ay nanghina at muli siyang napasandal sa kanyang silyang degulong. Ilabas ang batang ito sa paningin ko. Ang huling utos ni Alfred, ang kanyang boses ay puno ng pagod at pagkabigo. Dalhin siya sa bodega sa ilalim ng lupa. Huwag ninyong bibigyan ng pagkain o tubig hanggang hindi niya sinasabi kung saan niya talaga kinuha ang laket na yan. Mabilis na sinunggaban ng mga gwardya ang mga braso ni Marga. Kinaladkad nila ang dalaga palayo sa nagniningning na pista, palayo sa liwanag at patungo sa kadiliman ng basement. Habang kinakaladkad siya, nakita ni Marga si Beatrice na nakangisi sa kanya. Isang ngisi ng tagumpay na tila nagsasabing siya ang tunay na may-ari ng tadhana. Ibinagsak si Marga sa malamig at mamasa-masang sahig ng bodega sa ilalim ng lupa. Ang tunog ng pagsasara ng bakal na pinto ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila ang huling hininga ng kanyang pag-asa. Dito ang tanging maririnig ay ang patak ng tubig mula sa isang tumutulong tubo at ang malakas na tibok ng kanyang sariling puso. Nakalubog sa dilim, naramdaman ni Marga ang lamig na nagmumula sa semento. Wala na ang kanyang laket. Wala na ang tanging ebidensya na nag-uugnay sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang bagay ang nananatiling buhay sa loob niya. Ang alaala ng mukha ng kanyang ina sa loob ng locket na yon ay hindi kayang burahin ng anumang kasinungalingan ni Beatrice. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang dibdib kung saan dati ay nakasabit ang kwintas. Walang metal, walang ginto. Tanging ang mabilis na pintig ng isang pusong tumatangging sumuko. Hindi ninyo ako matatalo sa dilim, bulong ni Marga sa hangin. Dahil ang katotohanan ay tila araw na kahit anong tago ninyo ay pilit na sisikat at sisikat pa rin. Sa labas ng pinto, narinig niya ang mahihinang yabag ng mga hakbang. Isang tao ang nakatayo sa kabilang panig ng bakal, nananatiling tahimik, tila naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang bawat patak ng tubig mula sa tumutulong tubo sa sulok ng bodega ay tila isang mabagal na pintig ng orasan sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Sa loob ng 2 araw, ang tanging kasama ni Marga ay ang dilim at ang malamig na semento na tila unti-unting sumisipsip sa huling lakas ng kanyang katawan. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Tila may mga tinik na tumutusok sa bawat paglunok niya at ang kanyang sikmura ay namamaluktot na sa tindi ng gutom. Ngunit sa gitna ng kanyang panghihina, narinig niya ang mahinang pag-ikot ng susi. Hindi ito ang marahas na tunog na madalas gawin ng mga gwardiya ni Beatrice. Ito ay banayad. Halos tila ayaw makalikha ng anumang ingay. Bumukas ang pinto ng bahagya at ang liwanag mula sa isang maliit na flashlight ay tumama sa sahig. Isang pamilyar na anino ang pumasok. Si Von. Bitbit niya ang isang maliit na bote ng tubig at ilang pirasong tinapay na nakabalot sa malinis na tela. Marga, ang pabulong na tawag ni Von. Agad siyang lumapit at lumuhod sa tabi ng dalaga. Nang makita niya ang kalagayan ni Marga, ang namumutlang mga labi at ang nanginginig na pangangatawan, ay parang may kung anong sumabog sa dibdib ni Von. Dahan-dahang inalalaya ni Von ang ulo ni Marga at ipinainom sa kanya ang tubig. Ang bawat tigok ni Marga ay tila pagbabalik ng buhay sa kanyang namamatay na pag-asa. Pagkatapos, pinira-piraso ni Von ang tinapay at maingat na isinubo ito sa dalaga. Bakit? Bakit ka narito? Mapapahamak ka. Mahinang wika ni Marga ang kanyang boses
ay halos isang bulong na lamang. Hindi ko kayang tiisin na makita kang ganito, Marga. Hindi ko kayang hayaan silang unti-unti kang patayin sa dilim na ito. Sagot ni Von. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na liwanag, puno ng emosyong hindi na niya kayang itago. Ang Don, binabantayan siya ng husto ni Beatrice. Pinaniniwala niya ang lahat na ang lakit na yon ay ebidensya ng iyong pagnanakaw. Pero hindi ako naniniwala, Marga. Alam ko ang totoo. Hinawakan ni Marga ang kamay ni Von. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang angkla na humahawak sa kanya sa gitna ng bagyo. Von, pagod na ako. Gusto ko nang bumalik kay Nanay Susing. Gusto ko nang tumakas sa impyernong ito. Umiling si Von. Inilapit niya ang kanyang muka sa mukha ni Marga hanggang sa maramdaman nila ang hininga ng isa't isa. Sa gitna ng mabahong bodega, ang bango ng katapatan ni Von ang tanging bagay na malinis. Kung tatakas ka ngayon, dadalhin mo ang bansag na magnanakaw habang buhay. Hahayaan mo silang manalo. Hahayaan mo silang ibaon ang katotohanan kasama ng alaala ng iyong ina. Seryosong sabi ni Von. Marga, hindi ka ipinanganak para lumuhod. Ipinanganak ka para bawiin ang nararapat sa'yo. Tumigil ang pag-iyak ni Marga. Ang mga salita ni Von ay tila isang apoy na muling nagpaalab sa kanyang nanlalamig na dugo. Tumingin siya sa maliit na siwang ng bintana, sa itaas, kung saan tanawang isang maliit na kislap ng bituin sa langit. Hindi na ako muling luluhod, bulong ni Marga. Ang kanyang tinig ay nagkaroon ng bagong lakas. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa hustisya na matagal nang ninakaw sa amin ni Papa. Sa sandaling iyon, dahan-dahang inabot ni Von ang kamay ni Marga at dinala ito sa kanyang puso. Narito ako. Hindi ako aalis sa tabi mo hanggang sa ang lahat ng luha mo ay mapalitan ng ngiti. Sabay nating gigibain ang mga pader na itinayo ni Beatrice. Isang saglit ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang golden moment kung saan ang dalawang kaluluwang sugatan ay natagpuan ng kagalingan sa isa't isa. Hindi kailangan ng marami pang salita. Ang higpit ng kanilang pagkakahawak kamay ay sapat na sumpaan para sa labanang darating. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nabasag nang marinig nila ang mabilis na yabag ng mga hakbang sa pasilyo sa itaas. Kasunod ng galit na boses ni Beatrice na hinahanap si Von. Von, nasaan ka? Bakit bukas ang pinto ng basement? Mabilis na tumayo si Von. Kailangan ko nang umalis. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, Marga. May plano ako. Bukas, magbabago ang lahat. Bago lumabas, muling nalingon si Von at binigyan si Marga ng isang matapang na ngiti. Pagkasara ng pinto, naiwang muli si Marga sa dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Ang dilim ay hindi na kanyang kulungan, kundi ang kanyang tuntungan patungo sa pagbangon. Dahan-dahan niyang kinapa ang sahig at tumayo ng tuwid, sa kabila ng pangangatog ng kanyang mga binti. Hinawakan niya ang pader at tila ba nararamdaman niya ang tibok ng buong mansyon. Isang mansyong sa lalong madaling panahon ay malalaman ang tunay na pangalan ng kanyang nag-iisang tagapagmana. Sa kabilang panig ng pinto, hindi alam ni Von na naghihintay na si Beatrice, hawak ang isang susi na hindi para sa basement, kundi para sa isang cabinet kung saan nakatago ang isang bagay na maaaring tuluyang sumira sa plano nila ni Marga. Ito na ang katibayan, Alfred. Wala nang duda. Si Chloe ang dugong bughaw na matagal mo nang hinahanap. Siya ang tunay mong anak. Ang mga salitang iyon ni Beatrice ay tila isang malakas na sampal na umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang opisina ni Don Alfred. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang isang puting papel na may selyo ng isang kilalang laboratorio. Isang kasinungalingang nakabalot sa formalidad ng siyensya. Ang huwad ng ngiti ni Beatrice ay tila isang maskarang gawa sa porselana. Makintab, perpekto. Ngunit sa likod nito ay ang nabubulok na budhi ng isang babaeng gagawin ang lahat para sa kapangyarihan. Sa labas ng pinto, nakatayo si Marga.
Hawak ang isang basahan at timba ng tubig. Nakasilip siya sa maliit na siwang, sapat lamang para makita ang kanyang ama na dahan-dahang hinahaplos ang dokumento. Nakita ni Marga ang pagpatak ng luha mula sa mga mata ni Alfred, isang luha ng ginhawa na para sa isang maling tao. Ang hapdi sa dibdib ni Marga ay hindi na maipaliwanag. Para siyang pinapatay nang paulit-ulit habang pinapanood ang sariling ama na niyayakap ang ahas na si Chloe. "Daddy, I knew it. I always felt it in my heart." Ang maarting iyak ni Chloe habang yumayakap sa leeg ni Alfred. Ngayon, wala na talagang makakaagaw sa atin. Hindi na tayo maluloko ng kahit na sinong impostora. Lumingon si Chloe sa direksyon ng pinto at tila ba alam niyang nandoon si Marga. Isang mapang-uyam na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Sa loob ng silid na yon, ang halakhak ng mga mapagsamantala ay tila mga tinik na bumaon sa kaluluwa ng tunay na anak na itinuturing na basura. Dahil sa magandang balitang ito, wika ni Alfred, ang boses ay puno ng determinasyon. "Magpapatawag ako ng press conference sa susunod na linggo. Ipapahayag ko sa buong mundo na si Chloe na ang opisyal na tagapagmana ng Guillermo Empire. Ililipat ko na sa pangalan niya ang lahat ng aking ari-arian at ang posisyon ko bilang chairman." Nabitawan ni Marga ang basahan sa loob ng timba na lumikha ng isang mahinang tunog ng pag-alon ng tubig. Halos tumigil ang kanyang paghinga kapag nangyari iyon. Tuluyan nang mawawala ang lahat. Hindi lang ang pera, kundi ang pagkakataong maituwid ang nakaraan. Magiging legal na ang pagnanakaw ni Beatrice sa kanyang buhay. Nagmamadaling umalis si Marga sa tapat ng pinto bago pa siya mahuli. Tumakbo siya patungo sa likod ng hardin, doon sa lugar kung saan sila madalas magtagpo ni Von. Ang kanyang mga binti ay nangangatog at ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang hindi na niya kayang pigilan. "Marga," ang mahinang tawag ni Von mula sa likod ng mga naglalakihang halaman ng santan. Mabilis na lumapit si Marga at isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib ng lalaki. "Von, huli na ang lahat. May DNA result na sila. Ililipat na ni Papa ang lahat kay Chloe sa susunod na linggo. Wala na tayong magagawa." Naramdaman ni Marga ang paghigpit ng yakap ni Von. "Hindi pa tapos ang laban, Marga. Huwag kang maniniwala sa papel na yon. Alam nating dalawa na gawa-gawa lang yon ni Beatrice. Ang kailangan natin ay ang totoong sampol ni Don Alfred." Sa gitna ng kanilang pag-uusap, kinuha ni Von ang isang maliit na plastic sachet mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay may ilang hibla ng buhok. "Nakuha ko na ang sayo nung isang gabi. Ngayon, kailangan ko na lang makuha ang kay Don Alfred ng direkta. Hindi yung galing sa suklay na pwedeng palitan ni Beatrice." Isang golden moment ang namayani sa pagitan nila sa ilalim ng dapit hapon. Hinawakan ni Von ang magkabilang pisngi ni Marga. Pinupunasan ang mga luha nito gamit ang kanyang mga ibudaliri. "Magtiwala ka sa akin. Ang katotohanan ay hindi kailanman nalulunod. Lumulutang lang ito sa tamang panahon. Konting tiis na lang, Margaret." Ang pagtawag ni Von sa kanyang buong pangalan ay tila nagbigay ng bagong lakas kay Marga. Isang pangakong hindi siya pababayaan ng lalaking ito sa gitna ng digmaan. Subalit sa itaas ng balkonahe, nakatayo si Chloe. Hawak niya ang kanyang cellphone habang pinagmamasdan ang dalawa sa ibaba. Ang kanyang muka ay biglang naging seryoso at puno ng pagdududa. Mabilis siyang pumasok sa loob at dumuiretso sa silid ni Alfred. Binuksan niya ang cabinet kung saan nakatago ang mga personal na gamit ng Don. Hinalughog niya ang suklay, ang toothbrush, at ang mga gamit na pwedeng pagkunan ng DNA. Biglang napatigil si Chloe. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng mapansin ang isang bagay. Bakit wala rito ang labahan ni Daddy? At bakit tila may bawas ang mga hibla ng buhok sa suklay na itinago ko? Ang pabulong na tanong ni Chloe sa sarili. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba.
Lumingon siya sa pinto at naisip ang pagtatagpo ni Von at Marga sa hardin. Isang nakapangingilabot na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Von, Margaret, sinusubukan ninyo kaming unahan? Ang gigil na wika ni Chloe habang mahigpit na nanggagalaiti sa kanyang hawak na cellphone. Mabilis na lumabas si Chloe upang hanapin si Beatrice. Kailangan nilang kumilos bago pa makarating ang totoong resulta sa mga kamay ni Alfred. Ang oras ay tumatakbo at ang panganib para kay Marga ay muling tumitindi sa bawat segundong dumadaan. Ang bawat hibla ng katotohanan ay may katumbas na patak ng dugo sa mansyong ito. Ito ang bulong ni Marga sa kanyang sarili habang pilit na pinapakalma ang kanyang nagwawalang puso. Nakatayo siya sa harap ng pinto ng silid ni Don Alfred. Ang kanyang mga kamay na may hawak na platera ng prutas ay nanginginig sa tindi ng kaba. Ngayong gabi, kailangang makuha ni Von ang huling piraso ng ebidensya bago tuluyang isuko ni Alfred ang Imperyo Guillermo sa mga kamay ng mga mandarambong. Sa kabilang bahagi ng syudad, sa isang maliit at madilim na eskinita, narating ni Von ang isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Sa loob, nakaupo si Nanay Susing sa isang lumang silya. Ang kanyang mga mata na balot ng puting katarata ay nakatingin sa kawalan. "Sino yan? Marga, ikaw na ba yan, anak?" Ang paos na tawag ng matanda. Dahan-dahang lumapit si Von at lumuhod sa paanan ng matanda. "Hindi po ako si Marga, Nanay Susing. Ako po si Von, ang kaibigan niya. Narito ako para tuparin ang pangako niya sa inyo." Nang hawakan ni Von ang tuyot at kulubot na kamay ni Nanay Susing, naramdaman niya ang hirap at sakripisyo ng matandang naging ina sa tunay na anak ng isang bilyonaryo. Ito ang golden moment, ang pagtatagpo ng dalawang mundong pinaglayo ng kasakiman. Ang pag-aalala sa mukha ni Nanay Susing ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa konsensya ni Von para sa pamilyang Guillermo. Samantala, sa loob ng mansyon, dahan-dahang pumasok si Marga sa silid ni Alfred. Nakita niya ang kanyang ama na mahimbing na natutulog dahil sa epekto ng gamot. Ito na ang pagkakataon. Kinuha ni Marga ang isang maliit na tweezers mula sa kanyang bulsa. Sa bawat dahan-dahang paglapit niya sa ulo ng matanda, tila naririnig niya ang bawat tibok ng kanyang sariling puso na bumububog sa kanyang lalamunan. Maingat niyang binunot ang 3 hibla ng buhok na may kasamang ugat mula sa anit ni Alfred. Bahagyang kumunot ang noo ng matanda sa sakit, kaya napatigil si Marga at pigil hiningang naghintay. Ang kanyang mga daliri ay malamig na parang yelo, ngunit ang pawis sa kanyang noo ay tila nanggagaling sa isang nagbabagang hurno. Nang masiguro niyang hindi nagising ang ama, mabilis na inilagay ni Marga ang mga hibla sa isang maliit na glass tube na ibinigay ni Von. Ngunit bago siya makalabas, narinig niya ang mahinang pag-ikot ng doorknob. Mabilis na nagtago si Marga sa likod ng malaking kurtina sa gilid ng bintana. Pumasok si Beatrice. Ang mukha ay balot ng pagod, ngunit may kislap ng tagumpay. Lumapit si Beatrice sa tabi ng kama ni Alfred at pinagmasdan ang asawa nang may kasamang mapait na ngiti. "Konting panahon na lang, Alfred. Kapag pirmahan na, sa susunod na linggo, maaari ka na ring sumunod sa asawa mo. Hindi na kailangan ng mga lason, sapat na ang sakit ng katotohanang ibibigay ko sa'yo bago ka mamatay." Ang pabulong na banta ni Beatrice na nagpataas ng balahibo ni Marga. Halos mapatili si Marga sa kanyang narinig, ngunit tinakpan niya ang kanyang sariling bibig hanggang sa magdugo ang kanyang labi. Ang tindi ng puot na nararamdaman niya para sa babaeng ito ay tila isang apoy na gustong sumabog. Nang tuluyang makalabas si Beatrice, mabilis na tumakas si Marga sa bintana at bumaba sa pamamagitan ng mga baging ng bougainvillea. Narating niya ang bakuran kung saan naghihintay si Von. "Nakuha mo ba?" Ang mabilis na tanong ni Von. Ibinigay ni Marga ang glass tube. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng emosyon. "Nakuha ko, Von. Pero narinig ko si Beatrice. Balak nilang patayin si Papa pagkatapos ng pirmahan.
Nagtagis ang mga bagang ni Von. Hindi natin hahayaang mangyari iyon. Bukas na bukas, dadalhin ko ang sampol na ito sa isang laboratorio sa labas ng bansa para siguradong walang kontrol si Beatrice. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang malakas na ilaw mula sa flashlight ang tumama sa kanila. Nakatayo sa balkonahe sa itaas si Chloe. Hawak ang isang transparent na plastic bag na naglalaman ng mga gamit na dati ay itinago ni Chloe sa kanyang cabinet. Isang mapanganib na halakhak ang pinakawalan ni Chloe. Napakagaling ninyong maglaro ng tago-taguan, pero nakalimutan ninyo, sa bahay na ito, kahit ang pader ay may mga mata. Itinaas ni Chloe ang plastic bag. Ito ba ang hinahanap ninyo? Ang mga ebidensyang pilit ninyong kinakalap? Biglang lumingon si Chloe sa loob ng silid at sumigaw ng buong lakas. Guard, Mommy, may mga magnanakaw sa hardin. Ninakaw nila ang mga importanteng ebidensya ni Daddy. Nanlaki ang mga mata ni Marga. Ang glass tube na hawak ni Von ay tila naging pinakamainit na bagay sa mundo. Ang mga gwardiya ay nagsimulang tumakbo patungo sa kanilang direksyon habang ang mga aso sa paligid ay nagsimulang mag-alboroto. Takbo, Marga! Iligtas mo ang sarili mo! Ang sigaw ni Von habang itinutulak ang dalaga patungo sa madilim na bahagi ng bakod. Ngunit bago pa makahakbang si Marga, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa loob ng mansyon, kasunod ng isang matinis na tili ni Beatrice na mas matindi pa sa sigaw ni Chloe kanina. Ito na ang katibayan na isa kang ahas na walang utang na loob. Magnanakaw ka, Marga. Ang boses ni Beatrice ay tila isang matalim na kidlat na humiwa sa gabi, kasabay ng kanyang marahas na pagbaba mula sa balkonahe. Sa kanyang kanang kamay, iwinagayway niya ang isang maliit na kulay, pulang velvet box na bukas, ang lalagyan ng luhang kristal, ang pinakamahalagang diamante ng pamilya Guillermo na ilang dekada nang nakatago sa vault ng mansyon. Sa ilalim ng malalakas na ilaw ng bakuran, napaligiran na si Marga at Von ng mga gwardiyang may hawak na matitigas na batuta. Ang bawat hakbang ng mga ito sa damuhan ay tila mga tunog ng paparating na hatol. Nanigas si Marga sa kinatatayuan. Ang glass tube na naglalaman ng buhok ni Don Alfred ay mahigpit niyang idiniin sa kanyang palad hanggang sa bumaon ang dulo nito sa kanyang balat. Ang miyamay ng tadhana ay mas masakit pa sa anumang latigo. Narito siya, dugo ang mga paa, at pagod na katawan, sinasakripisyo ang lahat para lamang iligtas ang dangal ng kanyang ama. Ngunit sa paningin ng mundo, siya ang kriminal. Madam, nakuha po namin sila sa aktong tumatakas, ang sigaw ng punong gwardya, habang marahas na hinahablot ang braso ni Marga. Tignan ninyo ang dala ng babaeng yan. Tiyak na niyan itinago ang diamanteng kinuha niya sa silid ni Alfred. Dagdag pa ni Chloe na ngayon ay nasa tabi na ng kanyang ina, ang muka ay balot ng isang mapanirang ngiti. Mabilis na hinalughog ng isang gwardiya ang bulsa ng luma at maruming uniforme ni Marga. Isang malakas na kalabog ng puso ang naramdaman ng dalaga nang mailabas ng gwardiya ang glass tube, ngunit kasama nito ay isang kumikinang na bato. Ang diamanteng hindi alam ni Marga kung paano napunta sa kanyang bulsa. Hindi sa akin iyan. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Ang pagsusumamo ni Marga, ang kanyang boses ay tila isang maliit na huni sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng mga akusasyon. Naramdaman ni Marga ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat laway na kanyang nilulunok ay tila may kasamang bubog. Tumingin siya sa itaas, sa bintana ng silid ni Don Alfred, at nakita niya ang kanyang ama na nakatayo roon, nakatingin sa ibaba nang may matinding pagkadismaya at pait. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi lamang ilang metro ng hangin, kundi isang malawak na bangin ng kawalan ng tiwala na sadyang hinukay ni Beatrice. Alfred, tignan mo! Sigaw ni Beatrice habang itinaturo si Marga. Ang batang kinasihan mo ng awa, ang batang pinatuloy mo sa iyong tahanan, ay ninanakawan ka na ngayon habang ikaw ay nagpapagaling. Wala siyang pinagkaiba sa dumi sa kalsada na pinanggalingan niya.
Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marga ang tuluyang pagguho ng kanyang pagkatao. Ang bawat pangarap na yakapin ang kanyang ama, ang bawat hiling na matawag itong papa, ay tila mga abo na tinangay ng hangin. Ang kanyang mga binti ay nanghina. At kung hindi dahil sa mahigpit na hawak ng gwardiya, baka tuluyan na siyang bumagsak sa putikan. Marga! Ang mahinang tawag ni Von, ngunit bago pa siya makalapit, mabilis siyang hinarangan ng dalawa pang gwardiya. Madam Beatrice, alam nating dalawa na isang frame-up ito, hindi magnanakaw si Marga. Manahimik ka, Von, kasabwat ka sa pambubudol na ito. Isasama ka namin sa demanda. Ang bulyaw ni Beatrice. Ilang sandali pa ay narinig na ang papalapit na sirena ng pulis. Ang asul at pulang ilaw ay nagsimulang maglaro sa pader ng mansyon. Tila mga mapanuksong mata na nanonood sa pagbagsak ng isang inosente. Ang malamig na bakal ng posas ay dahan-dahang ikinabit sa mga payat na pulso ni Marga. Ang tunog ng paglak nito ay tila huling lagutok ng kanyang kalayaan. Habang isinasakay siya sa loob ng madilim na mobile ng pulis, lumingon si Marga sa huling pagkakataon. Nakita niya sina Beatrice at Chloe na nagtatawanan ng palihim, habang si Don Alfred ay dahan-dahang isinara ang kurtina ng kanyang silid. Tila tuluyan ng isinara ang kanyang puso para sa dalaga. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan palayo sa mansyon ay tila pag-ikot din ng kutsilyo sa puso ni Marga. Sa gitna ng kadiliman ng sasakyan, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Isang tanong na punong-puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Bakit ang katotohanan ay laging kailangang dumaan sa apoy ng kawalang katarungan? At kailan matututo ang mundo na ang tunay na magnanakaw ay ang mga taong may suot ng ginto, ngunit may pusong gawa sa bato? Hindi alam ni Marga na habang dinadala siya sa presinto, ang glass tube na naglalaman ng buhok ni Alfred ay nananatiling nakatago sa ilalim ng upuan ng sasakyan. Dahil mabilis itong naisipan ni Von bago pa man siya tuluyang madakip. Isang maliit na binhi ng pag-asa sa gitna ng isang malaking bitag ng kataksilan. Ang tinta ng panulat ay tila naging lason na handang pumatay sa huling hibla ng katarungan. Sa loob ng marangyang opisina ni Don Alfred, ang katahimikan ay naging kasing bigat ng semento. Nakalatag sa mesa ang mga dokumento ng paglilipat ng lahat ng ari-arian at kapangyarihan kay Chloe. Hawak ni Alfred ang mamahaling fountain pen. Ang dulo nito ay ilang milimetro na lamang ang layo mula sa puting papel. Sa tabi niya, si Beatrice ay hindi na mapigilan ang panginginig ng mga labi sa tindi ng kagalakan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Tila nakikita na niya ang korona sa kanyang ulo. Pirirmahan mo na, Alfred, para sa katahimikan ng pamilya, para matapos na ang panggugulo ng batang iyon. Ang pabulong na himok ni Beatrice, ang kanyang boses, ay tila isang mapanuksong sirena. Ngunit bago pa man dumapo ang tinta sa papel, ang malaking pinto ng opisina ay bumukas ng marahas. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong silid, dahilan upang mabitawan ni Alfred ang panulat. Pumasok si Von. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad, at sa kanyang mga mata ay mababasa ang isang uri ng galit na matagal na niyang kinimkim. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa likod niya ay pumasok ang isang babaeng nakasuot ng malinis, ngunit simpleng puting damit. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng uling, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katotohanan. Si Margaret. Tumigil kayo! Ang sigaw ni Von. Ang kanyang boses ay tila isang kulog na nagpayanig sa buong mansyon. Anong ibig sabihin nito? Guards! Bakit nandito ang magnanakaw na ito? Ang histerikong sigaw ni Beatrice habang mabilis na tinatago ang mga dokumento sa ilalim ng kanyang mga kamay. Ang tanging magnanakaw sa silid na ito ay ikaw, Beatrice. Ang malamig na tugon ni Von. Inilapag niya sa mesa ang isang asul na folder na may selyo ng International Forensic Laboratory sa Singapore. Heto ang totoong resulta ng DNA test.
Ang sample na kinuha ko ng direkta mula kay Don Alfred at ang sample mula kay Margaret. 99.9% probability of paternity. Si Margaret ang tunay na anak ni Don Alfred at ng yumaong si Marie Chris. Nanlaki ang mga mata ni Alfred. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Vivon, anong sinasabi mo? At hindi lang iyan, dagdag ni Von. May dinala akong saksi na hindi ninyo inaasahang makikita muli. Dahan-dahang pumasok ang isang matandang babae na inaalalayan ng isang nurse, si Nanay Susing. Kahit bulag ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay tila nakatingin ng diretso sa kaluluwa ni Beatrice. Don Alfred, ang paos na tinig ni Nanay Susing. 20 taon na ang nakalilipas. Isang babae ang nag-iwan ng isang sanggol sa gitna ng palengke ng merkado. Binayaran niya ang isang lalaki para itapon ang bata sa basurahan, ngunit nahanap ko siya. Ang babaeng yon. Narinig ko ang kanyang boses noon bago niya ako itulak sa putikan. At ang boses na yon ay naririnig ko muli ngayon sa silid na ito. Itinaas ni Nanay Susing ang kanyang nanginginig na daliri at itinuro ang direksyon kung nasaan si Beatrice. Isang matinding katahimikan ang namayani. Ang bawat hininga sa silid ay tila nagbabaga. Napatayo si Alfred mula sa kanyang silya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Tumingin siya kay Margaret. Sa kanyang Margaret na tinawag niyang magnanakaw, na ipinakulong niya at pinabayaan sa dilim. Nakita niya sa mga mata ng dalaga ang parehong lungkot at pag-ibig na nakita niya sa kanyang asawa bago ito mamatay. Margaret, ang paos na tawag ni Alfred. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang matandang pisngi. Anak, patawarin mo ako. Ito ang golden moment. Lumapit si Margaret at dahan-dahang hinawakan ang mga kamay ng kanyang ama. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. Sa halip, ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa mga palad ni Alfred. Tila pinaparamdam dito ang lahat ng taon ng pangungulila. Papa, ang unang pagkakataong lumabas ang salitang iyon mula sa mga labi ni Margaret. Ang tunog niyon ay tila isang awit ng pagpapatawad na nagpagaling sa sugat ng nakaraan. Ngunit ang langit-anggit ng galit ay hindi pa natatapos. Si Beatrice, na ngayon ay tila isang sugatang hayop na na-corner, ay biglang tumawa ng nakapangingilabot. Ang kanyang mukha ay balot ng puot at desperasyon. Mabilis niyang hinablot ang isang matulis na letter opener mula sa ibabaw ng mesa. Hindi! Hindi ako papayag na makuha mo ang lahat, Margaret. Kung hindi mapupunta sa amin ang yaman na ito, walang sino man ang makikinabang. Sa isang iglap, sumugod si Beatrice patungo kay Margaret. Ang matulis na metal ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, handang tumama sa puso ng dalagang kakarating pa lamang sa piling ng kanyang ama. Ang patalim ay tila isang kidlat na papabulusok sa dibdib ni Margaret. Ang bawat tao sa silid ay tila nanigas sa kani-kanilang kinatatayuan. Ngunit bago pa man tumama, ang matulis na letter opener sa katawan ng dalaga, isang malakas na braso ang mabilis na humarang, si Von. Ang matulis na metal ay bumaon sa bisig ni Von, kasabay ng isang mahinang daing mula sa binata. Ang sariwang dugo ay mabilis na kumalat sa manggas ng kanyang puting polo, pumapatak sa sahig na tila pulang ulan na naghuhugas sa mga kasalanan ng mansyon. Von! Ang nag-aalalang sigaw ni Margaret habang mabilis na inalalayan ang lalaki. Mabilis na kumilos ang mga gwardya na kasama ni Von at puwersahang inilayo si Beatrice. Ang babaeng dati ay reyna ng mansyon ay nakaluhod ngayon sa sahig. Ang buhok ay magulo at ang mga mata ay puno ng pagkabaliw. Pilit siyang nagpupumiglas, sumisigaw ng mga sumpa at pait. Ngunit ang kanyang lakas ay hindi na sapat laban sa katotohanan. Akin ito. Akin ang lahat ng ito. Hindi ninyo pwedeng bawiin. Ang histerikong hiyaw ni Beatrice habang pinupusasan ng dumating na mga pulis. Sa di kalayuan,
Pumasok din ang mga awtoridad kasama si Chloe na umiiyak at nagmamakaawa habang nakaposas din ang mga kamay. Ang mag-inang nagnakaw ng buhay ay ngayon ay aani na ng kanilang itinanim. Habang inilalabas ang mga nagkasala, ang opisina ay naiwan sa isang malalim na katahimikan. Tumulo ang luha ni Don Alfred nang makita niya ang duguang braso ni Von at ang pag-aalaga ni Margaret sa binata. Dahan-dahang lumapit ang matanda. Ang kanyang mga tuhod ay tila babagsak sa anumang oras dahil sa tindi ng konsensya. Bumagsak si Alfred sa sahig mismo sa harapan ni Margaret. Ang makapangyarihang Don na sanay na tinitingala ng lipunan ay nakaluhod ngayon sa harap ng batang tinawag niyang basura. "Margaret, anak ko." Ang paos at nangangatal na tinig ni Alfred. "Patawarin mo ako. Naging bulag ako. Pinaniwalaan ko ang laso ng iba at hindi ko nakita ang katotohanan sa iyong mga mata. Hinarap mo ang lahat ng kalupitan sa bahay na ito. At ako ang naging pangunahing dahilan ng iyong paghihirap." Tumingin si Margaret sa kanyang ama. Ang galit at pait na kimkim niya sa loob ng 20 taon ay naroon pa rin. Tila mga sugat na sariwa pa. Ngunit nang makita niya ang buong pagsisisi sa mata ng matanda, naramdaman niyang ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting gumaan. Ito ang golden moment, ang sandali kung saan ang pagmamahal ay nagtatagumpay laban sa puot. Dahan-dahang lumuhod si Margaret sa harap ng kanyang ama. Hindi siya yumakap ng buo. Isang pag-amin na ang tiwala ay hindi agad-agad na ibabalik sa isang iglap. Sa halip, hinawakan niya ang mga balikat ni Alfred at inalalayan itong makatayo. "Papa, ang mga sugat na ginawa ng nakaraan ay hindi agad maghihilom. Maraming gabi akong umiyak at nagtanong kung bakit hindi ninyo ako nakilala. Ngunit narito ako ngayon. Hindi para maghiganti, kundi para patunayan na ang isang Guillermo ay hindi natututo sa puot, kundi sa pagpapatawad." Ang malumanay ngunit seryosong wika ni Margaret. "Bigyan ninyo ako ng oras, Papa. Mag-uumpisa tayo ulit." Napangiti si Alfred sa gitna ng kanyang mga luha. Ang kanyang anak na lumaki sa putikan ay may puso na mas dalisay pa sa kahit anong ginto sa buong mundo. Nang tumayo si Margaret, lumingon siya kay Von na ginagamot na ng nurse. Ang binata ay nakangiti sa kanya sa kabila ng sakit. Nilapitan ni Margaret si Von at marahang hinaplos ang pisngi nito. "Bakit mo sinalo iyon? Pwede kang namatay." Bulong ni Margaret, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Hinawakan ni Von ang kamay ni Margaret na nasa kanyang pisngi. "Ang pangako ko sa iyo, Margaret, ako ang magiging kalasag mo. At kahit ilang beses pa akong masugatan, hindi ko hahayaang may manakit pa sa iyo muli." Sa gitna ng nasirang opisina, nagsimula ang isang bagong kabanata. Ang kadiliman na bumalot sa mansyon ng mga Guillermo ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng liwanag ng katarungan. Ngunit habang nililinis ang mga sugat ng nakaraan, isang tanong ang nananatili sa puso ni Margaret. Handa na ba siyang harapin ang responsibilidad ng isang buhay na matagal nang linakaw sa kanya? Ang pagsikat ng araw ay hindi lamang nangangahulugan ng pagdating ng umaga. Ito ay patunay na kahit ang pinakamadilim na gabi ay may katapusan. Lumipas ang 1 buwan simula nang linisin ang mga kasinungalingan sa loob ng mansyon ng mga Guillermo. Ang malamig na simoy ng hangin sa malawak na hardin ay nagdadala ngayon ng amoy ng mga bagong sibol na bulaklak, tila nagdiriwang sa bagong buhay na umiikot sa paligid. Nakaupo si Margaret sa ilalim ng malaking puno ng acacia. Suot niya ay isang simpleng puting bestida na humahampas sa ihip ng hangin. Wala na ang mga maruruming basahan at mga pasa sa kanyang balat. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mapagpakumbaba, nakatanaw sa kabilang bahagi ng hardin. Doon, nakita niya si Don Alfred na maingat na inaalalayan si Nanay Susing na maglakad. Ang dalawang matanda, na galing sa magkaibang mundo, ay ngayon ay nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa kabataan ni Margaret. Pinili ni Margaret na dalhin si Nanay Susing sa mansyon
hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang kapamilya. Ito ang kanyang kondisyon kay Alfred, na ang babaeng nagmahal sa kanya sa gitna ng putikan ay kasama niyang aani ng kaginhawaan. At buong puso itong tinanggap ng Don. Masaya ka ba? Isang pamilyar at malamig na boses ang narinig ni Margaret mula sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Von. Ang sugat sa braso nito ay tuluyan ng naghilom, bagamat may iniwan itong manipis na peklat. Isang paalala ng kanyang katapangan. Nakasuot ang binata ng simpleng asul na polo at ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng lahat ng bituin sa kalangitan kapag nakatingin kay Margaret. Masaya. Nakangiting sagot ni Margaret habang umuusog ng bahagya upang bigyan ng espasyo si Von sa bench na kanyang inuupuan. Pero minsan, pagkagising ko, kinakapak ko pa rin ang sarili ko kung panaginip lang ba ang lahat ng ito. Na baka mamaya, marinig ko na naman ang sigaw ni Tita Beatrice. Umupo si Von sa tabi niya, sapat na malapit upang maramdaman ni Margaret ang init ng balikat nito. Hindi na mangyayari iyon. Nakakulong na sila ni Chloe at sisiguraduhin ng batas na pagbabayaran nila ang lahat ng taong ninakaw nila sa iyo. Ligtas ka na ngayon, Marga. Ito ang golden moment. Dahan-dahang kinuha ni Von ang kamay ni Margaret. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa mga palad ng dalaga na dati ay puro kalyo at sugat. Ngunit ngayon ay unti-unting nagiging makinis. Tiningnan ni Von si Margaret nang may matinding pagnanasa na hindi pisikal, kundi isang pag-ibig na nag-ugat sa paghanga at respeto. Naging kalasag mo ako nung mga panahong wala kang kakampi. Panimula ni Von, ang kanyang boses ay tila isang musika na nagpapakalma sa puso ni Margaret. Pero ngayon na isa ka ng Guillermo, ngayon na hawak mo na ang mundo. Tatanungin kita, Margaret, kailangan mo pa ba ng isang tagapagtanggol? Napatingin si Margaret sa mga mata ni Von. Naramdaman niya ang pabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang lalaking ito ay hindi siya iniwan noong panahong wala siyang pangalan at yaman. Hindi ko na kailangan ng tagapagtanggol, Von. Malambing na sagot ni Margaret. Ang kailangan ko ay isang kasama, isang taong magpapaalala sa akin na kahit nandito na ako sa itaas, ang mga paa ko ay dapat manatiling nakatapak sa lupa. Nakangiting inilapit ni Von ang kanyang mukha. Naramdaman ni Margaret ang init ng hininga nito bago dumapo ang isang banayad na halik sa kanyang noo. Isang halik na sumisimbolo ng pangangalaga, respeto at walang hanggang pag-ibig. Ipinatong ni Margaret ang kanyang ulo sa balikat ni Von. Hinahayaan ang sarili na maging mahina sa bisig ng lalaking nagbigay sa kanya ng lakas. Kinabukasan, pumasok si Margaret sa malaking boardroom ng Guillermo Empire. Ang mga direktor at opisyales ay tumayo bilang paggalang. Wala na ang dating basurera. Sa harap nila ngayon ay nakatayo ang bagong chairwoman, isang babaeng hinubog ng hirap at pinagtibay ng katotohanan. Ang kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng perang nasa bangko, ang matatag na pahayag ni Margaret habang pinagmamasdan ang lahat. Ito ay nasusukat sa kung gaano karaming buhay ang kaya nating tulungan. Simula ngayon, ang kalahati ng kita ng ating kumpanya ay mapupunta sa mga programa para sa mga batang lansangan. Dahil ang tunay na tagumpay ng Guillermo Empire ay hindi ang pagpapatayo ng matataas na gusali, kundi ang pagpapatibay ng pangarap ng mga walang boses sa lipunan. Sa labas ng pinto, nakatayo si Von at Don Alfred, parehong nakangiti at puno ng pagmamalaki. Ang imperyong pinangasiwaan ng matagal sa pamamagitan ng malamig na batas ng negosyo ay ngayon ay pamumunuan ng isang pusong puno ng malasakit. Natagpuan ni Margaret hindi lamang ang kanyang pangalan, kundi ang tunay na layunin ng kanyang buhay. At habang tinititigan niya ang abalang syudad mula sa salamin ng kanyang opisina, alam niyang ang kanyang nakaraan sa ilalim ng tulay ay hindi isang sumpa, kundi isang pamantasan na nagturo sa kanya kung paano maging isang tunay na tao.
5 taon ang lumipas. Ang mansyon ng mga Guillermo, na dating puno ng mga lihim at mapapait na bulong, ay naging tahanan na ng tawanan at musika. Ang bawat sulok nito ay hindi na nagtatago ng dilim, kundi napuno na ng sikat ng araw na tumatagos sa malalapad na bintana. Sa hardin, makikita ang isang maliit na batang lalaki na tumatakbo habang sinusundan ni Margaret at Vaughn. Ang batang iyon, ang bunga ng kanilang pag-ibig. Isang batang lalaki na may mga matang kasing kintab ng mga bituin. Si Don Alfred, bagamat may katandaan na, ay madalas makitang nakaupo sa damuhan, pinapanood ang kanyang apo na may ngiting wala ng bahid ng pagsisisi.